One built 52 tank that time all area now 50 street one Fatehpur. And last one mouth of crocodile. Starting elephant, last crocodile. So this all Jain architecture like a Jain temple, Hindu. Akbar was very secular. Akbar followed religion. So they have combined all this building has many walls supported by column, pillar. Total column 176. 85 form. And Hindu by Jodha by every day morning God. Amen. Like a Ludo. This is a game of a cheese. Akbar sometimes play game of a cheese. But Akbar this is beautiful. Finger of musician. Dancing or finger on the middle sometimes. And children want to know rainbow. Different designs for the earrings. That's alright. Islamic downside like together combined everywhere. Jahangir and both sides he is the king, and behind the gate is the public. Buland Darwaza. Buland means height. Darwaza means gate. Highest. This ball has around 3 sides, 10 kilometers. This is New Village. New Village. And this is my hotel in Jaipur. O, diba? Lakas makasyala. Akala mo Maharlika. In 600 meters, turn left onto Sawai Mansingh Road, Sawai Ram Singh Road.
पैदल तो कोई नहीं आया मेरे built this fort in 16th century. The Maharaja built this fort. It divides into the four parts. First part is this one. That one is 12 kilometer. Second one is 38 now. Before there was no Viagra. And saffron has too much aphrodisiac. Maharaja had many wives, so he wanted to make everybody happy. So that's why. Turn around. Say hi. As I told you, like women are not allowed outside without covering the face. So that's why all the Maharaja, all the Maharani used to be ये तन पड़ता खा जाता है वैसा है। अब तो पेट्रोल भी भारी हो गया। फोटो तो खिंचा रहा है भाई ये, लेकिन घुसेड़ देगा ना। नहीं नहीं ये मस्त है। Yeah, Maharaja used to come here for hunting. After hunting, to take rest, Maharaja make this palace like a hunting lodge. And what is that? Wall. This name Padma. Fatma? Yeah. So yes, thank you Lord. Ay, nasa airport na ako, pabalik ng Riyadh. Ang flight ko is 3 p.m. Now is 12:25 pa lang. So, kakain muna ako. Gusto ko nang kumain ng totoong pagkain. Though, ewan ko, hindi naman ako maarte sa pagkain, pero hindi ko hindi, nilalasahan ko yung pagkain nila, pero parang hindi ko masyadong bet yung mga herbs and spices nila. Pero sa Riyadh, nakakain ako ng mga Indian foods. Ewan ko dito, iba talaga yung pagkain. As in, wala pa akong proper meal. Parang feeling ko ito na nga lang yung proper meal ko ng KFC chicken, tsaka fries. Pero namimiss ko na yung totoong pagkain. Ayun. Grabe. Nakakapagod mag-travel ng India, pero worth it. At saka,
Masaya. Nakaka-amaze. Promise. I mean, nung una, actually, dapat kasama ko yung friend ko dito. Pero something came up. So, ang ending, ako na lang pumunta mag-isa. Tinulugan lang siya mag-isa. Pero worth it naman. Dapat kasi itong travel na to last March pa after Ramadan. Kaso nga nagbubumbahan. So, natakot din kami. Natakot din kami mag-risk. Baka may stranded kami dito ng ilang days. So, minove namin ngayon. Pero something came up, so ako na lang nakapag-travel. Siguro, will talaga ni Lord na mag-travel ako mag-isa. Pero worth it siya. Nakakapagod nga lang sa biyahe kasi pinuntahan ko yung Golden Triangle. Yeah, from Delhi, direct to Agra, to Jaipur, to Delhi. Ang travel time is nasa 3 to 5 hours, so grabe nakakapagod. Pero enjoy siya. Ang ganda ng Jaipur. Alam nyo, hindi naman din, hindi sila, di ba, ang unang pumapasok kasi sa isip natin pag India, mabaho. Though, honestly, hindi man mabaho yung parang, oo, sabihin ko na yung mga amoy kilikili, ganyan. Though, hindi man. Kasi, siguro kasi nung nasa Agra ako, nakapaglakad ako dun sa gilid, parang street na may mga hotel. Ang mabaho siguro, yung sa may kalsada, kasi parang nagkalat ang monkeys, nagkalat ang baka. So, yun yung parang mabaho doon. As in, ang monkeys at saka baka, parang normal lang, nakakagala-gala. Alam mo yung parang, kumbaga sa atin, para silang aso na uuwi na lang kung kailan nila gusto. Ganun. At saka, tawag nito, in fairness, nag-try din ako ng Uber nila dito. Hindi mabaho at saka ang linis ng Uber nila. At saka in fairness sa akin, as mahihilugin na tao, hindi ako nahilo sa biyahe. As in, wala pang minsan laman yung tiyan ko kasi nga hindi nga ako makakain. So parang tubig-tubig lang. Tapos sa sobrang init pa. Pero hindi ako nahilo. Unlike sa Riyadh na pag nag-Uber ako, hindi ko bet yung amoy nung sasakyan. Kaya minsan lagi ako may daladalang inhaler. At saka, I swear, mas mabaho pa yung taxi dyan sa Riyadh kaysa yung Uber dito, kaysa dito. Kasi in fairness, mas na-amaze ako dito sa India. Tsaka, ang ganda ng Jaipur. Mas nag-enjoy ako sa Jaipur. Thank you Lord, na-survive ko ang 4 days travel na to. Masaya. At saka alam niyo ba, bago ako pumunta dito, ito si Uncle. Bago ako pumunta dito, ang daming nagsasabi sa akin, bakit ako pupunta dito? Why India? Na para bang magpapakasal ako dito, magtutur lang ako, huy. pati yung Uber driver ko na naghatid sa akin sa airport ng Riyadh, pati yung FA na lalaki doon sa plane. Parang nagtanong talaga siya sa akin, na parang, gulat na gulat siya nung nakita niya ako na parang, ginagawa mo dito? Bakit ka pupunta ng India? Tapos parang tinanong niya ako na, sure ka? Mag-i-India ka? Sabi ko, yes. Tapos nung pag-upo ko dun sa seat ko, dumaan siya. Bumulong pa ang bakla. Sabi niya, ano daw gagawin ko sa India? Sabi ko, magtutur. So, parang gulat na gulat siya. So, ang nasabi niya na lang, enjoy. Though, na-enjoy ko naman talaga. Ang saya, ang ganda. Thank you, Lord. Namimiss ko nang kumain ng totoong pagkain. Ewan ko, hindi naman ako maarte sa pagkain. Pero, bakit pagdating dito? Mahilig naman ako sa Indian food dyan. I mean, sa Riyadh. Kumakain ako ng mga biryani, sa Indian restaurant. Kaso, ewan ko, parang iba yung panlasa ko dito. Tulad nitong sa KFC nila, biryani rice siya, pero ewan ko, hindi ko masyadong wala talaga akong proper meal dito. Kaya namimiss ko na, gusto ko na kumain ng totoong pagkain. Pero masarap naman yung food nila. Parang nagbago lang yung panlasa ko na ewan. Hindi ko ma-explain.